Maganda po topic natin ngayon. Mahilig ba kayo sa matatamis? Tulad ko dati, di ba? Pag kumain tayo, talagang kumain ka na isang platong kanin, 2 platong kanin, busog na busog ka na, pero yung dila mo naghahanap ng matamis. Hindi ka mapakali hanggang makahanap ka ng chocolate, cake, ice cream, candy, juicy fruit, kahit anong matamis, hinahanap ng utak natin. Ano ba tong senyales na sobra na tayo sa sugar? Tsaka ano yung komplikasyon na sobrang sugar? Nung lumang panahon, yung mga ninuno natin, mahina naman sa mga high sugar, di ba? Paano? Gulay, prutas, ulam. Ngayon, sa supermarket, lahat ng klaseng matatamis na naimbento. Yan, puro sugar. Tingnan mo, Doc Lisa. Number 1, warning sign. Lagi ka naghahanap ng matamis. Diba? Hindi ka mapakali. Parang na-addict na sa matatamis. Ibig sabihin, sobra ka na sa sugar. Number 2, may energy ka lang pag kumain ng matatamis. Tapos mawawalan na ng lakas. Lack of energy. Kasi nga up and down yung energy mo. Yung sugar, biglang tataas, biglang bababa. Aantukin ka pa. Number 3, tumataba. Ang daming calories sa mga pagkain mataas sa sugar. Number 4, mahina ang katawan. Laging sinisipon, laging may trangkaso. Number 5, lahat ng makain kulang sa tamis. Diba? Umiinom ng kape, kulang pa rin sa tamis. Paano nga? Nasanay na yung dila natin masyado sa matamis. Number 6, laging inaantok, hindi makakonsentrate. Number 7, may mga skin problems. May mga eczema, pimples, mga lumalabas sa balat natin. Pwedeng may diabetes, pwedeng may inflammation. Number 8, may konting increased risk of cancer base sa pag-aaral. Ito po. Ito, pag diabetic, di ba? Sobrang sugar, diabetic, pwede pa masugat ang paa. Anong mga dahilan dapat babawasan na natin yung sugar intake? Siyempre, lalo na po, pag edad 30 na kayo, 40, bawas na tayo. Ayaw natin magkasakit, di ba? Kung kaya niyo mapigilan. Kasi mahirap mapigil ang addict, yung addict sa sugar. Number 1, to Doc Lisa. Mas tumataba. Pag malakas sa sugar, mas nahihilo, hindi makafocus. Ito, masisira ipin mo. Tumataas ang chance sa magka-diabetes. Ang daming may diabetes. Hindi makatulog. Pwedeng may liver problem, fatty liver. Masama rin po sa puso ang mataas sa sugar. Dati isip natin maalat, diba? High blood, masama sa puso. Bukod sa maalat, matatamis 2 times higher risk for heart disease. At yan, ninenervyos, may depression kasi nga yung craving, yung gigil sa sugar. Ito pa yung mga pag-aaral na napakita ano yung mga komplikasyon ng sobrang sugar sa kinakain. Number 1, diabetes, nasabi ko na yan. Number 2, sa pag-aaral, medyo mas mahina. Nasisira ang ipin, di ba? Naiiwan yung mga, lalo na yung mga kending madidikit. Pag dumikit sa ipin, kailangan mag-toothbrush, magmumug agad. Ito po, sa pag-aaral, mga bata na mahilig sa soft drinks at matatamis, mas hinihika sila. Kaya kung may lahi kayo nahika sa mga bata, iwas sa matatamis. Sakit sa puso, 2 times higher risk. Mas obesity, yan, isang problema, sobrang sugar, tumataas ang cholesterol, mas tumatanda, mas nagkakaedad, higher risk of cancer, at ito pati tiyan. Okay? Minsan, mas masakit ang tiyan, weakened immunity, impaired digestion, sa problema sa panunaw. May mga pagkain na sigurado tayo mataas sa sugar, obvious mga matatamis. Pero merong mga pagkain na maraming sugar, hindi natin halata. Ang pinaka-safe talaga, lagi ko sinasabi, tubig, di ba? 0 calories, 0 sugar, hindi ka tataba. 0 teaspoons of sugar. Sports drinks, meron na ring sugar. Kahit healthy siya, marami siyang electrolytes, minerals, 4 teaspoons of sugar. Hindi rin pwede sobra dami. Iced tea, maliit na iced tea, 6 teaspoons of sugar. Pag bottomless yan, baka 12 teaspoons of sugar. Soft drinks, maliit na bote ng soft drinks, 6 to 7 teaspoons. Pag 12 ounces yan, mas malaki pa. Lemonade,
Kita nyo healthy ang lemonade. Kaya lang, dahil sa asim nito, kailangan mo 7 teaspoons of sugar. Kung pwede, lemon water na lang. Diba? Lagyan mo na lang ito, tubig. Lagyan mo may tubig. Lagyan mo na lang ng lemon o kalamansi para lang may lasa kung ayaw mo ng tubig. Pati mga bata, hindi po maganda sobrang daming sugar. Diba? Pag ang bata, papakainin mo, nagkaka-sugar high, biglang nagwawala, nagtatakbo, hindi mo makontrol, di ba? Laro ng laro, tapos pag nawala na epekto ng sugar, manghihina naman sila, pati pag-aaral nila apektado. Lowers concentration, mas nagkakasakit kung sobra sugar ang mga bata. Di ba? Maraming matatamis Anong epekto ng sugar sa balat natin, sa mukha? Mas nagkakaedad. Mas marami nagkaka-pimples, inflammation of the body and skin, mapapalala ang acne, pimples at eczema. Ayan mas nagkakalinya-linya, patsi-patsi, ito kumukulubot, mga linya dito. Paninigarilyo, masama din sa balat natin. Pero sobrang sugar, hindi rin po maganda. Baka umabot na sa diabetes. So ano yung mga komplikasyon? Ito po, metabolic syndrome. Ito yung mga sakit na sama-sama. Pag merong edad 30, 40, 50 na ganito itsura, overweight, lalaki o babae, kadalasan magkasama itong mga sakit na to. Mataas ang cholesterol, may high blood, may diabetes, magkakasama yan, may sakit sa puso at fatty liver. Kung babae, merong PCOS. So, lahat ito, bawal ang sobrang sugar. Baka dahil sa sobrang sugar. Tulad na sinabi ko, soft drinks, iced tea, napakaraming teaspoons. So, parang kumain ka na ng isang platong kanin. Saan ka mabubusog? Isang platong kanin o isang baso ng iced tea? So, kanin na lang, saka tubig, mas busog ka. Kasi kahit anong matatamis inumin mo, hindi ka naman mabubusog Muffin, cakes, pastries, mataas rin po. Cereals na high sugar, 3 lang naman, mas konti. Lagyan nyo na lang ng mas healthy na gatas, low-fat milk. Merong mga pagkain na marami ding sugar pero hindi lang halata. Pwede po kumain nito, mas konti lang. Mga pasta sauces, hindi naman unli yan, di ba? Spaghetti sauce, ito granola bar, energy bar, instant oatmeal. Healthy naman, lagyan mo ng mga prutas. Pwede naman salad dressing. Huwag lang masyado po yung Thousand Island, ranch sauce na mga masasarap. Pag dinamihan mo, nakakataba po talaga Pwede yung vinaigrette, yung parang suka na lang. Raisins, mataas din sa sugar to. Kasi yung raisins, isang malit na raisin, parang isang ubas Tinanggal mo lang yung tubig. Kahit ketchup, medyo marami rin. So, konti-konti lang, pwede naman po. Ngayon, ito ang problema. Meron tayong sugar craving di ba? Pag kumain tayo, pag nakita mo to, naku, hindi mo mapipigilan sarili mo. Doc Lisa, ito, chocolate. Tapos, ang tamis pa nito. Baka peanut butter to. Maglalaway ka dito. Ang problema, sobrang tamis di ba? Hindi maganda po sa katawan. Nagkakaedad na tayo. Kahit kaya mo bilhin, hindi kakayanin ng katawan natin. Magkakaloko-loko yung blood sugar, tataas ang blood sugar, magkakadiabetes. So, pag ito gusto mo, baka pwedeng chocolate bar na lang na maliit. Maliit na maliit. Kung kaya mo, popcorn na lang na walang butter. Mas healthy pa yung prutas na lang, mixed fruits. Or kung gusto mo, salad na lang. Ang layo naman ito sa salad, di ba? Pero ito healthy, ito hindi healthy Yan, pagdating dito, tingnan natin, Doc Lisa. Substitution na lang tayo. Palitan. Kailangan may willpower. Kung ito ang gusto mo, napakasarap, ang laki ng icing dito, baka pwedeng tinapay na lang, lagyan mo na lang ng konting raisins o konting jam na manipis lang. Kung mahilig ka sa kape na ang daming whipped cream, ang daming gatas, mga latte, di ba? Ang taas sa sugar niyan. Baka pwedeng black coffee, lagyan mo na lang ng 1 teaspoon ng sugar. Or sugar substitute, pwede naman, paminsan-minsan. Mahilig ka sa soft drinks, iced tea, baka pwede lemon water na lang. Ayun, lemon water na lang. Kung talagang di ka makatiis sa isang malaking tsokolate o malaking ice cream, baka pwedeng maliit na bar na lang. Okay? Mahilig ka sa 2 scoops ng ice cream, baka pwedeng ice drop na lang or ice buko na lang tayo.
Fruit juices, actually hindi rin po healthy mga fruit juices kasi ang daming added sugar. Ang mas healthy, yung prutas mismo. Diba? Imbis na orange juice na drink na nasa lata, orange na lang mismo. Diba? O saging, mansana, suha, guava, bayabas. Kasi ang prutas mismo po, fructose siya, tsaka marami siyang fiber. May fiber, kakainin mo pa yung fiber, mabubusog ka. Ito sa mga lata, iinumin mo lang Tsaka ang daming added sugar. Dito na lang tayo. Ito ginawa ng Diyos Dapat ang sugar natin, sinasama sa pagkain. Hindi naman ginawa ng Diyos na yung sugar, kainin mo as asukal mismo, patungan mo na, budburan mo ng maraming sugar. Hirap po Ito po, sugar craving, matulog ng sapat. Mas tulog ka, mas hindi ka makakain. Puyat ka, gugutumin ka, babawiin mo sa donut at sugar. Ito, mga healthy foods. Yan na lang. Healthy foods, mag-exercise, limit ang sugary, at pwede uminom ng multivitamins. Yan, para hindi ka rin magkulang. Ito po, panlaban natin sa sugar craving. Last slide. Ito na, ang sarap po. Huwag na natin tignan to. So, kick the sugar habit. Inom ng maraming tubig, mas healthy kinakain, mas mag-exercise, ilibang ang sarili. Parang smoking to na, parang smoking na gusto mong tigil ng paninigarilyo, may craving. Manggigigil ka. Pero unti-unti, pag nasanay na yung panlasa natin sa hindi matatamis, mas maganda po. Maraming benefits. Mas mahaba buhay, mas papayat, mas hindi sasakit ang katawan, yung mga arthritis natin, mas kakayanin natin, at mas magiging healthy po tayo. God bless.